Minsan merong isang kwento tungkol sa isang pari at isang teacher na magkaibigan. Sila po ay nagkukwentuhan. Ito pong guro, natanong niya sa pari, "Father, halimbawa po kung kayo ay naglalakad sa daan at makakita po kayo ng pera o Biblia, ano pong kukunin niyo? Pera o Biblia?" Sumagot po ang pari, sabi niya sa guro, "Siyempre pera." Ito pong teacher, sabi niya, "Ay ako, Father, ang kukunin ko, Biblia." "Father, bakit naman pera yung kukunin niyo?" Sumagot po itong pari, sabi niya, "Siyempre wala akong pera. Biblia meron ako. Ikaw, baka kukunin mo yung Biblia dahil wala kang Biblia. Baka meron kang pera. Dahil ang dapat kunin mo, yung wala ka." O nga naman po, no? Yung dapat kunin mo, yung wala ka. Hindi po masama ang mangailangan ng pera. Amen? Ano po ang masama? Yung mahalin mo ang pera. There is a big difference in needing money and loving money. What is written in the Bible, what is being taught to all of us, is that we should be careful in loving, in desiring money. Mali po na sabihin that money is the root of all evil. Anong kasalanan ng pera? Di naman nag-iisip yan, di naman gumagalaw yan. Wala pong buhay yan. Bakit lahat yata ng kasalanan sa buong mundo, pinapako natin sinisisi sa pera? Hindi po kasalanan ng pera. Kasalanan ng tao na minamahal, inaasam, hinahanap ang pera. The correct thought, the correct belief is, be careful because the love of money is the root of all evil. Nag-uumpisa ang problema pag minamahal mo na ang pera at ang kayamanan. Amen? It is very good and important to us now. What are the signs that you love money? Paano mo masasabi na minamahal mo na ang pera? Napakaganda po, basahin nyo sa sulat ni Timoteo, chapter 6, verse 10. It gives us an outline. It is written there, the 3 signs when you start to love money. Ang mga taong nagmamahal sa pera, lumalakas lang sila, nagkakaroon ng buhay, pag may laman yung bulsa nila at pitaka. Minamahal mo rin ang pera kung kaya mong isakripisyo ang iyong pagkatao, ang iyong paninindigan, ang iyong prinsipyo para lang magkapera ka. Yung bang kaya mong magsinungaling para magkapera? Kaya mong lokohin ang iyong mga kapatid o kamag-anak para makuha mo ang mana? Yung kaya mong ibenta mismo ang iyong dignidad, ang iyong katawan, kahit na pagpiestahan yan ng mga kalalakihan, basta't bayaran ka lang, basta't magkapera ka lang. Yung kaya mong ipagpalit ang iyong lakas, ang iyong tulog, ang iyong kapayapaan, basta't magkapera ka lang. Ang taong mahal na mahal niya ang pera, kadalasan, wala yang konsensya. Isang tanda yan, ang pera, siya lang ang mahalaga sa iyo. Na kahit na masama, gagawin mo. Basta't ang kapalit niyan, pera at kayamanan. That is the first sign. That when you are so eager and excited to have money, you're willing to sacrifice all for it. Second sign, people who love money stray away from the faith. Yung bang imbis na lumapit ka sa Diyos dahil sa paghahanap mo sa pera, nalalayo ka na sa pagmamahal ng Panginoon. Ang mga nagmamahal po sa pera, kadalasan walang pagmamahal sa kapwa yan. Mag-ingat po kayo. Kapag hindi ka na nagdadasal at nagsisimba, dahil nagtatrabaho ka, dahil kailangan meron kang tapusin sa iyong mga project, sa iyong negosyo, mas mahal mo na ang pera. Kapag naiinis ka sa pagbibigay, merong humihingi, pinagdodonate ka dahil merong ginagawa sa simbahan. O kaya naman, nagagalit ka pag merong nagpapalimos. Mas mahal mo na ang pera. Kapag mas naniniwala ka pa na ang pera ay makapangyarihan, dalawang isip ka na, napapamahal ka na sa pera. You love money more when you lose your way and when you lose your faith in God. Third and last sign,
People who love money experience many sorrows. Pag minamahal mo ang pera, tingnan niyo po, sunod-sunod ang problema. In other words, more money, more problems. More wealth, more sadness. Kung okay lang sa iyo na mag-away kayo ng asawa mo, basta't may pera ka, mahal mo na ang pera. Kung okay lang sa iyo, kahit na hindi ka kausapin ng mga kamag-anak mo, basta't may pera ka, mas mahal mo na ang pera. Kung okay lang sa iyo na makasakit ka ng kapwa mo, basta't may pera ka, mas mahal mo na ang pera. Pansinin niyo po kung ganito na ang inyong pag-uugali, ibig sabihin, ang mas mahalaga sa iyo ay ang pera at nakalimutan mo na may mas mahalaga kang tinanggap. Ano yan? Ang iyong kaluluwa. Napakaganda po kung babasahin niyo. In Proverbs chapter 10 verse 22, it says, "If the Lord makes you rich, He adds no sorrow to it." Ang ganda po. Ang Diyos ang nagpapayaman sa atin. At pag ginawa kang mayaman ng Diyos, alam mo na galing sa Diyos ang kayamanan na yan, ang perang yan. Pag walang kasama o kalakip, kapighati, lungkot at problema. Magdalawang isip ka. Kung napakarami mong ang pera, pero napakarami mong lungkot at problema, ibig sabihin, hindi galing sa may kapal yan. Pag ganyan na ang iyong nararanasan, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad. Tignan niyo po, kapag pinayaman ka ng Diyos, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng lungkot at problema. Anong ibibigay niya kasama ng kayamanan? Kapayapaan. That is the surest sign that your wealth, that the money that you have comes from God when you feel happy, when you are at peace. So the question is, do you love money? Mahal na mahal mo ba ang pera? Be honest in answering that. And be careful, my dear friends. If you love money more than God, you will never experience heaven in this life and in the life after. Because as Jesus reminds us, no matter how rich you are, it will be very difficult for you to enter the gates of heaven. Yes, money can buy you 100 things. But also remember, there are also 1,000 things that money cannot buy, but can also make you happy, but can also make you peaceful. Totoo naman po, kapag may pera ka, maraming pinto ng oportunidad ang magbubukas para sa iyo. Pero sa kahuli-hulihan, huwag nating kalimutan, may isang pintuan ang hindi kayang buksan ng kayamanan. Ano ito? Ang pintuan ng langit. Hindi po ba nakakatawa na buti pa ang pera may mukhang tao, pero ang tao mukhang pera? Buti pa ang pera may mukhang tao, pero maraming tao mukhang pera. Sana wag natin makalimutan kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Hindi lang para mag-ipon ng pera. Hindi lang para maghanap ng ari-arian. Hindi lang para sumikat at tumanyag. Pero para saan ang buhay na ito? Para mahalin natin ang Diyos? Para mapakita natin ang kalwalhatian ng Diyos? Para tayo ang maging muka ng Diyos. We were not created to be like wealth, to be like riches, to be like money. Dahil pag tayo ay nakahimlay na kamatayan, hindi pag-uusapan ng mga tao gaano karami ang pera mo sa bangko. Amen? Pag namatay ka, hindi naman pag-uusapan ng mga tao kung ano yung naging trabaho mo, kung ano yung nakamtan mo. Pag namatay ka na, hindi naman pag-uusapan ng mga tao at makakalimutan nila yung mga ari-arian na naimpok mo, yung mga gamit na naipon mo. Ano ang maaalala ng mga tao pag nawala ka na dito sa mundo? Yung ginawa mo,
kung gaano ka kabait. Amen? Kung naging mapagmahal ka ba. Amen? Kung naging mabuti ka ba. People will remember you not for the things that you acquire, but people will always remember you for what you did, for what you give, for what you share. Yung pagsasakripisyo mo, yan yung maaalala ng mga tao. At yan din ang binibilang ng Diyos. Sino ang tunay na mayaman sa harap ng Diyos? Hindi sila yung mga nag-ipon habang sila'y buhay dito sa mundo. Pero sila yung mga nagbahagi, nagmahal, nagmalasakit habang buhay sila dito sa mundo. That is a very important lesson. Buong buhay natin, tayo nagpapagod, tayo nagtatrabaho, tayo nakikipaglaban, nakikipagbuno sa buhay nito, nagsisipag para magkaroon. Pero para saan? Iiwanan din natin ang lahat na ito. Di po ba? Wala kang dadalhin. Ano ang dadalhin mo pag nakaharap mo ang Diyos? Ano ang titignan ng Diyos? Hindi yung laman ng pitaka mo, ng bulsa mo, pero kung ano yung laman ng puso mo, kung ano ang itsura ng kaluluwa mo. And how do we make our souls beautiful? By following the example of Jesus. By loving the unlovable. By helping the helpless. By forgiving the unforgivable. By praising the Lord, even though many times it's so hard and difficult. That is how you make your soul beautiful. Doon gumaganda ang iyong kaluluwa. Anong sinasabi ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo? Na kung iiwan natin ang lahat, huwag tayong mag-alala. Tayo ay gagantimpalaan niya. God will reward us for our sacrifice. If you give it all to the Lord, and this reward is bountiful. It is abundant. Napakaklaro ng sinabi ni Jesus. Umaapaw na gantimpala dito sa buhay na ito hanggang sa susunod na buhay. Pero ito din ang paalaala niya. Hindi ibig sabihin, ikaw ay bibiyayaan niya na mawawala ang iyong mga pagsubok. Kasama pa rin yung pagsubok. Kasama pa rin yung problema. Kasama pa rin ang suliranin. Pero ang mabuting balita, umaapaw ang grasya na pagkakaloob ng Diyos. So stop chasing wealth and money and power and riches. Start following Jesus and believe in the promise of Jesus. Because when Jesus promises, God fulfills. Yan ang mabuti, yan ang maganda sa Diyos. Pag nangako ang Diyos, tumutupad siya. Bakit hindi tayo maniniwala sa Kanya? Paalaala, huwag ka naman sanang magmukhang pera. Subukan mo lumapit sa Diyos para makamukha mo, makawangis mo siya. At sa pagbibigay mo ng lahat ng sarili mo sa Kanya, tanggapin mo ang umaapaw na grasya. What will you do if money is not an issue? Ang ganda pong tanong, no? Kung hindi problema ang pera, ano ang gagawin mo? Isipin niyo po. Try to imagine. Kung ngayon nalaman mo, nanalo ka ng loto. Kung ngayon nalaman mo, nanalo ka ng sweepstake. Kasama ka na sa mga pinakamayaman na tao. Nasaan ka kaya ngayon? Ano kaya ang gagawin mo? Magsisimba ka pa rin ba? Papasok ka pa rin ba? Magtatrabaho ka pa rin ba? Saan ka pupunta? Mananatili ka pa rin ba diyan sa bahay nyo? Pagtitiisan mo pa rin ba yung iyong asawa? O baka iiwan mo na siya sa ibang mas mabait, sa ibang mas guwapo? What will you do? Nakaka-excite po, no? Yung pong isang kaibigan ko, kung may pera lang daw siya, anong gagawin niya? Magpapaputi. Bakit? Yun yung obsession niya eh. Mag-umpisa nung bata siya, niloloko siya na negro o kaya aita. Ayaw na ayaw daw niya yung kanyang skin complexion, yung kanyang balat. Kaya kung may pera lang, magpapaputi siya, kamukha ni Michael Jackson. May kakilala po ako,
kung magkakapera lang, bibili ng maraming lupa. Bakit? Kasi yung bahay nila, napakaliit, buhay mahirap. Meron din po akong kakilala, basta't nagkakaroon ng pera, bumibili po ng sapatos. Ang daming sapatos. Bakit? Kasi nung maliit sila, wala silang pera, hindi makabili ng sapatos. Kayo, why is this an important question? Bakit mahalaga pong tanong ito? Because remember, money will reveal your true character. Money will reveal your true intention. And money will reveal your true priority. Bigyan mo ng pera ang tao, lilitaw ano talaga ang kanyang ugali. Amen? At kadalasan, ang tao, pag nagkaroon ng pera at kayamanan, ano ang inuuna niya? Yung kanyang pamumuhay. Pinapaganda niya yung kanyang pamumuhay. Let's be honest. That is the truth. That whenever we have money and wealth, our priority is to improve the quality of our lives. Masama po ba yun? Hindi. Hindi naman masama na ayusin mong bahay mo, magkaroon ka ng sasakyan, makain mo yung gusto mong makain, apuntahan mo yung gusto mong puntahan. Masama po ba yun? Hindi. Hindi masama yung mabili mo yung gusto mong bilhin, mapag-aral mo yung mga anak mo sa isang quality na eskwela. Walang masama doon. Pero, tandaan nyo ito, pagdating sa pera at kayamanan, minsan nabubulag tayo. Money sometimes blinds us to what is truly important and essential. Dahil ang katotohanan, ito. It does not mean that when you improve the quality of your life, that you improve the quality of your thoughts, and that you improve the quality of your soul. Ibig bang sabihin pag nagkaroon ka ng pera, ng kayamanan, hindi ka na magagalit, hindi ka na maiinis? Minsan nga, yung mga mapera, napapansin ko, yung mga negosyante, sila yung mainit ang ulo. Pinapagalitan nila yung kanilang mga trabahador. Minsan pag minumura, parang wala ng kaluluwa yung kanilang mga kinakausap. Di po ba? Ibig bang sabihin, pag may pera ka na, hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba. May sakit ka, minsan hindi makatulog. Meron naman pera pang gamot, nag-aalala, nangangamba, nanginginig. Bakit? Natatakot mamatay. Amen? May pera na, pero bakit nag-aaway-away ang mga magkakapatid, ang iyong mga anak? Because you are rich in your life, but you are poor in your mind, in your thoughts. At ganun din, naliligaw, nawawala at nagwawala sa buhay. Bakit? Mayaman, pero mahirap sa kaluluwa. May pera, nasaan? Nasa kasino. May pera, kayang bumili, gumamit ng babae. Pero ano ang karanasan sa puso? Ano ang karanasan ng kaluluwa? There is no peace. Walang kapayapaan. Kaya nga sabi ng Diyos, mas madali para sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman na makakapasok sa langit. Bakit mahihirapan ang mayaman na makapasok sa langit? Kasi baka hindi ang Diyos ang priority, ang inuuna. Kasi baka hindi mabitawan ang mga bitbit, ang mga dala, ang mga naipon. Remember this, my dear friends. It is better to enter heaven poor than to enter hell rich. Anong pipiliin niyo? Yung kahit na mahirap ka, makakapasok ka sa langit. Pero yung mayaman ka nga, alam mo naman, diretso ka sa impyerno. We are given a choice. Alam niyo po ba kung ano ang Psalm number 1? Ang unang-unang awit, napakaganda. Sabi po, Blessed is the one who do not walk in the steps of the wicked, but who finds delight in the law of the Lord, who meditates on His law night and day. Ang unang-unang awit, sinulat po yan ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong tao noon sa mundo, ang pinakamayaman na tao noon sa mundo. Tingnan nyo, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kayamanan, ano yung priority dapat ng tao? Huwag kang sasama, lalakad
kasama ng mga masama. Pero maglakad ka sa likod ng Panginoon, sa daan ng Panginoon. Isipin mo, pagmunihan mo ang mga utos ng Diyos araw at gabi. Bakit? Dahil ang tao na sumusunod sa utos ng Diyos, mababasa niyo po in Psalm 112 that the one who fears the Lord, who finds delight in His command, his children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. At ito po ang pinakamaganda. Wealth, riches are in His house, and the righteous endures forever. Pag nakikinig ka sa Diyos at tinutupad mo ang kagustuhan ng Diyos, pag inuuna mo ang Diyos bago ang pera, bago ang kayamanan, bago ang iyong kagustuhan, ang kayamanan mismo ang papasok lalapit sa iyo. At hindi lang yun, mabubuhay ka forever. Huwag kang mag-alala. Huwag mong iisipin na wala ka ngayon, na mahirap ka, na naghihirap ka. Kasi kung tapat ka sa Diyos, mayaman ka. Remember that. Amen? May lumapit po sa akin, isang mister, nagpapatulong. May dilema siya, may problema silang mag-asawa. Itong asawa niya, nakakilala ng foreigner, DOM. Malapit nang mamatay, mayaman, gusto daw siya. Ngayon, binigyan na siya ng visa, ng ticket, pupunta na siya sa ibang bansa, magpapakasal sila, ibibigay niya lahat ang para sa kanya. Kaya lang, may asawa na. Tinatanong nila mag-asawa, Father, ano ba dapat ang gawin? Sayang din po yun, sabi po ng babae. Kasi 6 months na lang po, mamamatay na itong lalaki. Namatay ako pong magmamana, sino po makikinabang ang aking pamilya? Father, okay lang po ba yun? Sana po, pwede. Bless nyo naman po kami. Sayang naman po yung kayamanan. Yung aking pong mga anak, ang pamilya namin, hindi na maghihirap. Pero bago po ako makasagot, alam nyo, itong lalaki, siya nagsalita. Sabi niya, Father, kung ako ang tatanungin, hindi ako payag. Una, asawa ko na siya eh. Bakit siya mag-aasawa ng iba? Pag umalis siya, paano ko makakasiguro na hindi siya mapofall din dun sa lalaki? Kasi araw-araw niyang kasama, aalagaan niya. Paano ko makakasigurado na mamahalin pa rin niya ako pagkatapos mamatay ng tao? At paano yun? Iiwan niya kami? Masisira yung aming pamilya? Sabi po ng lalaki, Father, okay lang po na mahirap kami. Basta't sama-sama kami, basta't nagmamahalan kami. Namangha po ako, nabilib ako dito sa lalaki. At sabi ko, alam niyo po, hindi na ako kailangan magbigay ng advice sa inyo. Kasi alam niyo na yung sagot eh. Ang kailangan niyo lang ay lakas ng loob na sundin kung ano yung tama. Sabi ko sa sarili ko, maaring sa tingin nila mahirap sila, pero ang katotohanan, mayaman na mayaman sila. Di po ba? At alam ko, kung mananatili silang tapat sa bawat isa, kung magsusumikap sila na mapabuti ang kanilang buhay, hindi naman sila papabayaan ng Diyos. Di po ba? Sino ang mga natatakot na maghirap? Yan ay ang mga taong walang tiwala sa Diyos. But if you trust God with all of your heart, with all of your mind, will you be afraid? No. Maghihirap ka ba kung nagtitiwala ka, naniniwala ka sa Diyos? Hindi. Tandaan mo yan, na ang pera, ang kayamanan, nakakabulag. Pero ang pananampalataya, yan ang nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan, yan ang daan ng ating kaligtasan. Huwag kang mag-alala. Kung naghihirap ka man sa mundong ito, sa iyong katapatan, pagpasok mo sa langit, gagawin kang pinakamayaman ng Diyos. Always craving for more. I'm a traveler, a seeker of the unknown, with a heart full of dreams I'm never alone. From sunrise to sunset, I keep on the go. I'm the wanderlust, and I'm ready to grow.
Chasing the wind on a never-ending journey. Can't stay pinned. From city lights to country roads, I'm always on the move. Exploring the world, finding my groove. Everywhere I go, new faces I meet. Different languages and cultures, all so sweet. Through the bustling streets and serene shores, I'm a wanderer, always craving for more. And I'm ready to grow. Everywhere I go, chasing the wind on a never-ending journey. Can't stay pinned. From city lights to country roads, I'm always on the move. Exploring the world, finding my groove. Everywhere I go, you face. Hangal ang sino mang mayaman katulad sa talinghaga ng hangal na mayaman kung ang paglalaanan niya lamang ng pagpapahalaga ay ang buhay na ito lamang. Ang tunay na tagumpay ay hindi pagkakaroon ng maraming pera at pagkaabot ng ating mga pangarap sa buhay na ito. Ang tunay na tagumpay ay yung masulat ang ating pangalan ng Panginoon sa aklat ng buhay. Meron pong isang babae ang nag-rant sa isang online community tungkol sa kanyang problema. Meron siyang asawa na pogi, pero walang trabaho. Nagsettle daw siya sa ganitong lalaki kasi mababa naman daw yung self-esteem niya at hindi siya kagandahan. So, okay na. Nung una, kahit walang trabaho, pogi naman. At siya naman, kahit hindi siya kagandahan daw, meron naman siyang trabaho. So, match lang. Pero, hanggang ngayon, pinoproblema niya yan. Yung asawa daw niya ang nakita niyang tao na hindi nagkukusa na kumita ng sariling pera. Tinuruan daw niya yan na magtrabaho kahit papaano. Halimbawa, mag-check lang at mag-send lang ng email. Pero kahit yun na hindi magawa, ang masama pa raw, kahit sa mga pagdidesisyon sa bahay, siya pa rin. Kung ano ang lulutuin, kung papaano ito iluluto, kung ano ang gagawin dito, pag hindi naubos, tatakpan ba? Saan ba ilalagay? Kaya, yun daw ang kanyang problema. Malala nga, di ba? Kaya ang lesson, huwag mag-asawa ng anong pogi? Mali. Huwag mag-asawa ng walang diskarte, hindi maparaan, tamad, batugan. Yun. Kasi lahat naman ng tao, binigyan ng Panginoon ng katalinuhan, ng kakayanan na maging madiskarte o maparaan. Ito ang dahilan kung bakit may mga kakilala tayo. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba nga, no read, no write pa. Pero umunlad sa buhay. Kasi ginamit ang katalinuhan, ang diskarte, ang pag-isikap, at ang pagiging maparaan. Ganun sana. Kapag ang isang tao, hindi pinahiiral ang kanyang pagiging madiskarte, maparaan sa buhay, tamad yan. O walang pangarap sa buhay. At malaking kasalanan yan. Sabi nga ni San Pablo, sino mang hindi nagtatrabaho, hindi dapat kumain. Kaya nga sa Ebanghelyong napakinggan natin, pinuri ng Panginoon yung pagiging maparaan at madiskarte nung katiwala. Masipag siya, madiskarte siya, maparaan siya. Kaya nga, ginawa siyang katiwala. At tingnan po ninyo, kahit nung nagipit siya, hindi siya nag-play victim na para bang wala nang mangyayari sa kanya. Hindi, gumawa siya ng paraan upang maisalba ang buhay niya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya umasa sa iba. Kumilos siya. Diskarte siya. Ganun sana. Hindi yung buhay ka pa, malakas ka pa, may kakayanan ka pa, sumusuko ka na. Kahit paanong problema yan. Sapagkat ang pagkatalo sa problema, hindi yung pagdadapa natin. Natural na madadapa tayo. Ang pagkatalo sa problema ay yung hindi na natin pagbangon mula sa pagdadapa natin. Kayong kaya pa naman natin. Kaya nga may kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Kanino ba galing yung kasabihang yan? E di sa mga taong nakapagpatunay na niyan. Tutulungan ka naman ng Diyos
Pero tulungan mo siyang tulungan ka. Magsipag ka. Dumiskarte ka. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Meron pang isang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Again, kininugaling yung mga kasabihang yan. E di sa mga taong gumawa na yan at nakapagpatunay na totoo ang mga yan. Ang mga kasabihan naman ay hango sa totoo nating karanasan. Magsipag, wag mawala ng pag-asa, maging madiskarte, maging maparaan. Nevertheless, baka ma-overlook natin. Ang pinupuri dito ng Panginoon sa Ebanghelyo ay yung pagiging masipag, maparaan, madiskarte, matalino, ang katiwala. Hindi yung pagiging dishonest niya, ha? Hindi yung kalokohan niya. Hindi niya pagiging tapat. Kaya nga kahit madiskarte, maparaan siya, kaya nga kahit nagalingan sa kanya ang Panginoon niya, magaling, pero sesante ka pa rin. Kasi nga, dishonest na siya. Paalala ito sa mga bossing, kahit na magaling, madiskarte, maparaan, maaasahan ang empleyado ninyo. Kapag hindi na tapat, paalisin na ninyo. Kasi magmamalaki yan sa inyo at baka tularan pa yan ng iba ninyong mga empleyado. Baka sabihin ng iba, basta magaling pala tayo, basta madiskarte pala tayo, basta masipag pala tayo, kahit sinungaling na tayo, kahit gumagawa na tayo ng mali, okay pa pala. At paalala rin ito sa mga empleyado na hindi porke magaling ka, hindi porke matalino at madiskarte, hindi porke asset ka, hindi ka naman tapat, hindi ka na patatalsikin. Aanin mo ang kagalingan kung walang kagandahang asal, kung walang katapatan. Nako, aabusuhin lamang niya ang kanyang kagalingan at gagamitin ang kanyang kagalingan sa hindi tamang paraan. Yan po ang isa sa mahalagang mensahe ng ating Ebanghelyong napakinggan na nagtapos sa pamamagitan ng pangungusap na sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Alin po ba tayo sa dalawang ito? Tayo po ba ay makasanlibutan o makadiyos? Kasi alin naman sa dalawa, doon natin gagamitin ang ating pagiging maparaan. Kung ano sa dalawa ang ating pinahalagahan. Kasi ang mga makasanlibutan o makamundo, ang pinahalagahan ay ang mundong ito. Yung buhay dito. Kaya gagamitin niya ang kanyang pagiging madiskarte, maparaan, ang kanyang katalinuhan para sa mga bagay lamang ng mundong ito. Para makakain, para kumita ng pera, para mabuhay sa araw-araw, para maabot ang pangarap, para sumikat, para maging tanyag, para makabili ng sasakyan, para makapagpatayo ng bahay, para masikre ang buhay ng mga anak. Something like that na hindi naman masama. Kaya lang, kung yan lang, kulang na kulang. At yan nga po, nakakulangan na yan ang magpapasama sa hangaring iyan. Kung ang concern lang natin ay hanggang dito lang, sapagkat ang buhay ay hindi naman hanggang dito lang. In fact, ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lang. Magiging kasalanan ang pagiging makasanlibutan kung hindi natin paglalaanan ng mas matinding pagpapahalaga ang Diyos at ang buhay na walang hanggan. Natatandaan ninyo yung talinghaga tungkol sa rich fool, hangal na mayaman. Sa title pa lang magtataka ka na eh. Bakit naging hangal? Bakit naging bobo, tanga, yung mayaman? Eh mayaman nga eh. Sasabihin mo bang tanga, bobo, hindi maparaan? Si Bill Gates? Si Elon Musk? Sasabihin mo bang hangal yung mga yan? Baka sabihin nila sa'yo, ingit ka lang. Pero hangal sila, hindi si Elon Musk, hindi si Bill Gates. Hangal ang sino mang mayaman, katulad sa talinghaga ng hangal na mayaman, kung ang paglalaanan niya lamang ng pagpapahalaga ay ang buhay na ito lamang. Hindi ba yun ang sabi ng hangal na mayaman? Marami na akong magpapakasaya na lamang ako, kakain na lamang ako tayo, iinom, secured na ang buhay ko. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Ngayong gabi ay kukunin ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang iyong kayamanan? At nagtapos ito sa pamamagitan ng mga salitang at ganyan ang sasapitin ng nagpakayaman sa mundong ito, pero dukha naman sa kalangitan. At ganyan ang sasapitin ng mga taong ginamit ang pagiging matalino, madiskarte, maparaan para sa mga bagay lamang ng mundong ito at hindi para sa mga bagay na importante sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Kaya't ang mensahe sa atin ay, kung nagiging maparaan, madiskarte, matalino tayo para sa mga bagay ng mundong ito, ganun din sana
In fact, mas maging maparaan, madiskarte at matalino pa tayo para sa mga bagay na importante sa Diyos, para sa mga bagay na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Baka naman, pagsisimba na lang tuwing linggo, kailangan ka pang pilitin. Baka naman, yung pagtulong na lang sa nangangailangan, kailangan ka pang konsensyahin. Baka naman yung paglilingkod na lang sa simbahan, ang dami po pang dahilan. Kaya you busy, kaya you feeling unworthy. Baka naman yung pagdodonate na lang sa simbahan, ang dami mo pang nasasabi. At ang ending, hindi ka na magbibigay. O magbigay ka man, masabi lang na ikaw ay nagbigay. Baka naman kailangan mo nang magpatawad, mag-move on. Ang dami mo pang kondisyon. Humingi mo na siya ng tawad. Kailangan mo na maging okay ang aking kondisyon. Dapat mo nang meron akong ganito, ganoon, para ako makapag-move on. Stuck ka lang sa ganon? Baka naman, para lang makapagpakabuti, kinakailangan muna para sa'yo na ang sitwasyon ay mabuti. Kailangan wala ka munang problema. Kailangan okay ka muna para maging mabuti ka. Kaya naman kapag nagkasala ka na, ang agad mong dinadahilan ay yung okasyon o tukso ng kasalanan. Palay na kasi ang lumalapit, kaya tinuka ako na. Mga kapatid, kapag tayo'y nauubusan na ng paraan para gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasalanan, makamundo at makasanlibutan na tayo pag ganyan. At magsisisi po tayo pag nagkataon, pag ganyan. Sabi natin, di ba? Sa gusto, maraming paraan. Sa ayaw, maraming dahilan. Na kung idudugtong pa natin yung sinabi ng Panginoon, hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. It's either yung isa, tatangkilikin natin, at yung isa, etsipwera natin. Na kung pagsasamahin natin yung dalawang yan, ay parang sinasabi sa atin, kapag ang ginusto at inibig natin ay ang mundo lamang na ito, hindi tayo mauubusan ng paraan para sa mga bagay ng mundong ito. Para umasenso, para magkapera, para maging sikat, para maging maganda, para maging gwapo. Hindi tayo mauubusan ng paraan para sa mga bagay ng mundong ito. Kung ang mundong ito ang ating gugustuhin at iibigin. Pero pag nagkagayon, puro na lamang tayo magiging dahilan. Hindi tayo mauubusan ng dahilan naman para sa mga bagay na importante sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Para magpakabuti, para magpakatino, para tumulong, para magsimba, para lumapit sa Diyos. Kasi tayo naging makasanlibutan at hindi makadiyos. Kaya it will all boil down kung ano sa dalawa ang ating pinahalagahan. Doon natin gagamitin kasi ang ating talino, diskarte at pagiging maparaan. Mag-ingat po tayo, sana tayo magkakamali sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi pagkakaroon ng maraming pera at pagkaabot ng ating mga pangarap sa buhay na ito. Ang tunay na tagumpay ay yung masulat ang ating pangalan ng Panginoon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ito sana ang ating makita sa ating banal na pagdiriwang. Ang Diyos sana at ang buhay na walang hanggan ang ating kahalagahan. At para dito, gamitin natin lalo ang ating pagiging maparaan. Amen.